Kamusta na kayo, mababait na monyo? Wala pong yami sa palabas na ito, pero maganda naman ang istorya kaya huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang palabas na pinamagatang Going In Style 2017. Sa simula ng kwento, isang senior citizen na nagngangalang Tito ang makikitang pumapasok sa loob ng GMA Savings Bank. Makikipagkita siya ngayon sa aroganteng empleyado ng bangko na nagngangalang Ronnie Paluspos. Pagpasok ni Tito sa loob ng opisina ni Ronnie, sinabi nito sa kanya na 3 buwan na daw hindi binabayaran ng Bulaga Company ang salary loan ni Tito. Kung hindi pa daw makakabayad ng utang si Tito ay kukuhanin ng bangko ang kanilang bahay bilang kabayaran. Sumagot si Tito na hindi niya ibibigay ang bahay dahil kasama niyang naninirahan dito ang kanyang anak at apo. Sa gitna ng kanilang diskusyon, isang grupo ng kalalakihan ang bigla na lang nagpaputok ng boga at nagdeklara ng hold up. Pinadapa silang lahat sa sahig at pinagbantaan sila na huwag kikilos ng masama. Ilang sandali pa, napansin ng pinuno ng mga hold-upper na nahihirapan si Tito sa kanyang posisyon kaya pinayagan siya nitong gumalaw. Ipinakita ni Tito sa hold-upper ang isang sobre na naglalaman ng kanyang pagkakautang sa bangko para patunayan na wala siyang pera. Sinubukan din niyang ibigay sa hold-upper ang kanyang pitaka, subalit hindi ito tinanggap ng hold-upper dahil nakaramdam ito ng awa sa kanya. Sinabi pa ng hold-upper na nangho-hold up lang daw sila ngayon dahil gagamitin nila ang pera para tulungan ang mga senior citizen sa kanilang lugar. Nang malaman ni Tito na mabait sa mga senior citizen ang hold-upper, nagsumbong siya dito na wala daw respeto si Ronnie sa mga nakakatanda. Nainis ang hold-upper kay Ronnie kaya tinutukan niya ito ng boga tapos ay kinuha pa niya ang pitaka nito. Habang kinukuha ng hold-upper ang pitaka ni Ronnie, napansin ni Tito ang disenyo ng tato na nasa leeg ng hold-upper. Nung araw din na iyon, kinausap siya ng mga pulis tungkol sa nangyaring hold-upan. Sinabi ni Tito sa isang investigador na nagngangalang Michael Enrique ang tungkol sa nakita niyang tato. Nagmungkahi rin si Tito sa mga pulis na ipakita daw nila sa programa ng Rocky Tulfo in Action ang tattoo design para mas mabilis daw nilang mahanap ang mga hold-upper. Sumagot naman si Michael Enrique na hindi ganoong kadaling lutasin ang isang krimen tapos ay pinauwi na rin siya nito. Sinundo si Tito ng kanyang anak at apo na sina Maine at Maha. Kinuwento niya sa dalawa ang nangyari sa loob ng bangko. Biglang nagsalita si Maha na masaya sigurong mapasama sa loob ng isang hino-hold up na bangko. Pinagalitan tuloy siya ng kanyang ina at sinabi ni Maine na hindi nakakatuwa ang ganong uri ng karanasan. Kinabukasan, nakipagkita si Tito sa kanyang mga long-time dabarkads na sina Vic at Joey. Nabasa ni Joey sa dyaryo ang tungkol sa nangyaring hold-upan. Kinuwento naman ni Tito sa dalawa kung gaanong ka-professional magtrabaho ang mga hold-upper. Nang sumunod na araw, tinipon ng company manager na si Lulu Ignacio ang lahat ng empleyado ng Bulaga Company. Sinabi ni Lulu sa pagtitipon na nalugi ang kanilang kumpanya kaya ibinenta na daw nila ito sa bansang Vietnam. Wala na rin daw natirang pondo ang kumpanya kaya hindi na sila makakapagbigay ng pensyon sa matatandang empleyado. Hindi tuloy sila makapaniwala na pagkatapos ng mahigit 40 taon nilang pagtatrabaho ay bigla na lang silang tatalikuran ng Bulaga Company. Nagkagulo silang lahat dahil wala na silang ibang inaasahan maliban sa pensyon na kanila sanang matatanggap. Nang matapos ang pagtitipon, pumunta ang trio sa paborito nilang karinderya upang magkwentuhan. Binanggit ni Tito sa dalawa na hindi pa rin niya makalimutan ang ipinakitang husay ng mga hold-upper. Hanggang sa ngayon ay humahanga pa rin siya sa grupo. Sumagot naman si Vic na senyales na siguro ito na malapit ng ma-stroke si Tito. Komedyante talaga. Pag-uwi sa bahay ni Tito, muli na naman siyang nakatanggap ng eviction notice mula sa GMA Savings Bank. Kapag hindi pa raw siya nakapagbayad ng utang sa susunod na buwan, ay palalayasin na sila sa kanilang bahay. Salbahing bangko. Nagpa-check up naman si Joey at napag-alaman niya na mas lalong lumala ang kanyang karamdaman. Kung hindi pa daw maisasagawa sa kanya ang kidney transplant ay pwede niya itong ikamatay. Wala naman siyang sapat na pera sa ngayon para maisagawa ang operasyon. Dahil din sa kakulangan sa pera, napilitan siyang mamuhay muna ng malayo sa kanyang anak na si Pia at sa kanyang apo na si Mylis. Sa kabilang banda naman, nakahanap na ng sideline si Vic bilang saxophone teacher ng isang binatilyo na nagngangalang Ryan. Nang matapos ang session, nakilala ni Vic ang lola ni Ryan na nagngangalang Paulinia. Habang nag-uusap sila ay mabilis na nagkapalagayan ng loob ang dalawa. Nang sumapit ang kaarawan ni Joey, ipinagdiwang nila ito ng mga kasamahan niya sa Bulaga Company. Niregaluhan din siya ng isang relo na nakalagay ang litrato ng kanyang apo na si Mylis. Sa gitna ng kanilang pagtitipon, binanggit ni Tito na plano niyang hold upin ang GMA Savings Bank. Hindi sang-ayon ng dalawa sa kanyang plano kaya sinabi niya sa mga ito na ang mga bangko na katulad ng GMA Savings Bank ay maraming ginigipit na tao sa kanilang bansa. Kapag hinold up daw nila ito ay makakaganti na sila sa panggigipit nito tapos ay masosolusyonan pa nila ang kanilang problema sa pera. Nung gabi din na iyon, tinawagan ni Joey si Tito para sabihing sang-ayon na rin siya sa planong pang-hold up. Kinabukasan, pumunta ang trio sa tindahan ni Aling Poring para bumili ng lulutuin nilang chicken adobo.
Pagkatapos ilista ni Vic ang mga kailangan nilang bilhin, ay biglang kinuha ni Tito ang listahan tapos ay bumaba na ng kotse ang dalawa. Sinabi ni Tito kay Vic na maghintay na lang siya sa loob ng kotse. Magnanakaw pala sa grocery store ang dalawa bilang pag-iensayo para sa bank robbery. Wala naman kamalay-malay si Vic na magnanakaw pala ang dalawa kaya sumunod siya sa loob ng grocery store. Nakita niyang doon pala nagtatrabaho si Paulina kaya nakipagkwentuhan muna siya dito. Habang lumalabas ng grocery store ang dalawa ay nahuli sila ng gwardiya. Sarado ang kanilang kotse at wala rin doon si Vic. Napilitan tuloy silang agawin ang electric bike ng isang babae para tumakas. Malupit yon. Sa kabila ng kanilang effort ay naabutan pa rin sila ng gwardiya at isinama sila nito sa loob ng opisina. Hinuli rin si Vic ng gwardiya nang malaman ng mga ito na kasamahan niya ang dalawa. Pagdating sa opisina, ipinakita sa kanila ng manager ang CCTV. Tapos ay pinagsabihan lang sila nito na huwag na nila itong uulitin. Binigyan pa sila ng discount coupon ng store manager bago sila pauwiin. Ganon sana. Pagdating sa labas ay pinagalitan ni Vic ang dalawa tapos ay nilayasan niya ang mga ito. Sinabi ni Tito kay Joey na sa tingin daw niya ay kailangan nilang magpaturo sa isang professional holdupper. Isinama ni Tito si Joey sa dati niyang manugang na nagngangalang Alden. Nagbebenta si Alden ng mahiwagang damo kaya sigurado si Tito na may kilala itong holdupper. Nung una ay ayaw tulungan ni Alden ang dalawa. Subalit napilitan rin siyang magbigay ng impormasyon pagkatapos sabihin ni Tito ang dahilan kung bakit kailangan niya itong gawin. Sinabi ni Alden ang pangalan ng isang lalaki na nagmamay-ari ng maliit na pet shop. Matutulungan daw sila ng lalaking ito para maisagawa nila ang planong pang-hold up. Bumalik naman si Vic sa tindahan ni Aling Puring upang pormahan si Paulinya. Nung gabi din na iyon, tuluyan nang ipinagkatiwala ni Paulinya kay Vic ang natitira pa niyang lakas at panahon. Granny yon. Kinabukasan ay nagkita-kita ulit silang tatlo. Masama pa rin ang loob ni Vic sa dalawa dahil sa nangyari. Binanggit ni Joey ang tungkol sa balita na mapupunta pala sa GMA Savings Bank ang lahat ng pondong maiiwan ng Bulaga Company. Lumalabas na pakana talaga ng GMA Savings Bank kung bakit nawalan silang lahat ng pensyon. Nakaramdam ng galit si Vic sa mapang-abusong bangko. Pumayag na rin siya na hold upin ito para bawiin ang kanilang pensyon. Pinuntahan nila ang lalaki na itinuro ni Alden sa kanila upang magpaturong mang hold up. Ang lalaking ito ay isang professional kawatan na nagngangalang Jose. Sinabi ni Tito na ibibigay nila kay Jose ang 25% ng makukuha nilang pera kapag tinulungan sila nito. Sumagot naman si Jose na napakadelikado ng plano nilang gawin. Kung mahina daw ang kanilang sikmura ay huwag na nila itong ituloy. Seryosong sinabi ni Tito na sa loob ng 20 araw ay palalayasin na sila ng bangko sa kanilang tirahan. Handa daw siyang gawin ng lahat upang hindi mawalan ng tahanan ng kanyang anak at apo. Naantig ang kalooban ni Jose sa ipinamahalas na kabutihan ni Tito, kaya pumayag na rin siya na tulungan ng trio. Mabusising pinag-aralan ni Jose ang buong lugar para madali silang makatakas pagtapos ng holdapan. Tinuruan din niyang gumamit ng baril ang trio para handa sila kung sakaling magkaroon ng putukan. At ang pinaka-importanting kailangan nila ay makahanap ng matibay na alibay. Dahil dito ay nag-volunteer silang tatlo sa gaganaping fundraising carnival bilang alibay sa araw ng holdapan. Matapos ang ilang araw ng pag-iensayo, isinama ni Tito ang dati niyang manugang sa kanilang bahay. Inutusan niya itong magluto ng almusal para kay Maha. Paglabas ni Maine ay nagtataka ito kung bakit nandoon ang dati niyang asawa. Nagulat din si Maha kung bakit ipinagluluto siya ng kanyang tatay Alden. Sinabi naman ni Tito na nagsusumikap ngayon si Alden na maging isang mabuting tatay para kay Maha. Inihatid nila sa eskwelahan si Maha at bago umalis si Tito, sinabi niya kay Maha na bigyan nito ng pagkakataon si Alden na makabawi sa kanilang mag-ina. Sinabihan din ni Tito si Alden na kapag sinaktan nito ang kalooban ng kanyang apo, hindi na siya muling gagawa ng paraan para magkalapit silang mag-ama. Nung araw din na iyon, pumunta na silang tatlo sa fundraising carnival upang isagawa ang plano. Pinuntahan ni Tito ang ticket keeper tapos ay nagkunwari siya na papalitan niya ito sa pwesto. Pero nakipagpalit lang siya ng sombrero tapos ay lumabas na siya ng carnival. Pumwesto naman sa candy maker si Vic tapos ay nagpaalam muna siya na magpupunta sa banyo. Pagdating doon ay binuksan niya ang likuran ng banyo para doon dumaan. Nakasuot naman si Joey ng Frankenstein costume bago siya pumasok sa loob ng haunted house. Habang nasa loob ay nagpalit siya ng mommy costume bago lumabas papunta sa bus na gagamitin nila. Malinis nilang naisagawa ang lahat ng plano at tamang-tama rin sa oras na kanilang itinakda. Nagsuot muna sila ng maskara bago pasukin ng GMA Savings Bank. Pagdating sa loob ay kaagad silang nagpaputok ng boga na para bang mga professional. Habang kinukuha ni Tito at Joey ang mga pera, tumayo naman si Vic sa gitna ng bangko para bantayan ang kilos ng mga tao. Bago matapos si Joey sa pagkuha ng mga pera, isang batang babae na nagngangalang Raisa May ang nagsalita at ibinibigay nito kay Joey ang manika.
Nilapitan ni Joey ang bata at kinausap niya ito para hindi ito matakot sa kanila. Pinagsabihan ni Tito si Joey na mag-focus lang sa kanilang plano. Nakakita tuloy ng pagkakataon ng isang empleyado para pindutin ang kanilang alarm signal. Sinabi ng nanay ni Raisa May na huwag guluhin si Joey sa kanyang trabaho. Nagtanong tuloy ang bata kung trabaho ba nila ang pagdanakaw sa bangko. Sumagot naman si Joey na ginagawa lamang niya ito para makasama ang kanyang anak at apo. Biglang nahirapan huminga si Joey kaya sinubukan siyang tulungan ng bata sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanyang maskara. Hindi naman nakita ng bata ang kanyang muka, subalit nakita nito ang litrato ng kanyang apo na nakalagay sa relo. Nung mga oras din na iyon ay papunta na sa bangko ang mga pulis. Tinulungan ni Tito si Joey na tumayo tapos ay lumakad na sila palabas ng bangko. Bago pa man sila makalabas ay bigla na lang silang pinaputukan ni Ronnie. Mabuti na lang at hindi ito marunong gumamit ng boga kaya hindi sila tinamaan. Sa galit ni Vic ay pinaputukan din niya ng paulit-ulit si Ronnie hanggang sa mawalan ito ng malay. Mabuti na lang din at puro blanco ang laman ng kanilang magasin. Matagumpay na nakaalis ang trio sa lugar bago dumating ang mga pulis. Naghiwa-hiwalay sila sa isang kanto tapos ay nakipagkita si Tito kay Jose upang ipatago ang pera. Kinagabihan, nagkita-kita sila sa isang mamahaling karinderya upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Nagpakasaya silang tatlo na para bang mga teenager. Subalit nang papauwi na sila ay bigla na lang nawalan ng malay si Joey. Mabilis nilang itinakbo si Joey sa ospital at doon nga ay napag-alaman ng dalawa ang tungkol sa malubha nitong karamdaman. Kinabukasan, galit na nagtanong si Vic kung bakit inilihim ni Joey sa kanila ang tungkol sa karamdaman nito. Ganito yung tunay na samahan ng magkakaibigan. Sa sumunod na eksena, nagsimula nang mag-imbestiga si Mike Enrique sa nangyaring holdapan. Hindi talaga tinantanan ni Mike Enrique ang kaso hanggang sa malaman niya ang tungkol sa tatlong matanda na nagnakaw sa tindahan ni Aling Poring. Napansin ni Mike Enrique na parehong gumalaw ang matatandang nasa grocery store at ang mga holdapper sa GMA Savings Bank. Dahil dito ay naging pangunahing sospek silang tatlo sa kaso. Mabuti na lang at matibay ang kanilang alibay. Maraming witness ang nagsabi sa mga pulis na nasa loob sila ng isang carnival nung mga oras na mangyari ang holdapan. Sa kabila nito ay hindi pa rin sila tinantanan ni Mike Enrique. Muli niyang pinag-aralan ang CCTV. Doon nga ay nakita niya ang isang bata habang itinataas ang maskara ng isang holdapper. Pinapunta nila sa presinto si Raisa May upang ituro ang lalaki na nakita nito sa bangko. Makikitang kinakabahan si Joey nang makita niyang kinakausap ni Mike Enrique si Raisa May. Paglapit ng bata sa kanya, natandaan nito ang relo na may litrato ng kanyang apo. Subalit nagsinungaling si Raisa May sa mga pulis na wala daw sa kanilang lahat ang lalaki na kanyang nakita. Habang naglalakad palabas si Raisa May, nakasalubong nila sa daan ang apo ni Joey. Nagkatitigan ng dalawang bata at saka sila nagbigay ng matamis na ngiti sa isa't isa. Ngiting tagumpay, kumbaga. Sa sumunod na eksena, nakipagkita si Tito kay Jose para kuhanin ang kanilang pera. Nagtanong si Tito kung kinuha na ba ni Jose ang 25% na kanilang napag-usapan. Sumagot naman si Jose na wala siyang planong makihati sa nakuha nilang pera. Sinabi pa ni Jose na trabaho niya ang pangalagaan at tulungan ng mga senior citizen na nangangailangan. Dito na nga napagtanto ni Tito na si Jose pala yung pinuno ng mga unang holdapper na nang-hold up sa GMA Savings Bank. Kaya pala kabisado ng tarantado kung paano ho-hold upin ang bangko. Nagtanong si Tito tungkol sa tato na nasa leeg ni Jose. Sumagot naman si Jose na henna tattoo lamang iyon. Sinadya niya na ipakita ang tato upang ilagaw ang investigasyon ng mga pulis. Bigla naman silang kinabahan nang makita nila si Mike Enrique na pumasok sa loob ng karinderya. Buong akala nila ay hindi talaga sila tinatantanan ng investigador. Mabuti na lang at isasauli lang pala nito ang pitaka ni Tito na naiwan sa presinto. Nang makita ni Mike Enrique na may dalang aso si Jose, nagtanong siya kay Tito kung plano daw ba niya itong ampunin. Nagkatitigan tuloy ang dalawang kawatan. Nakalagay kasi sa loob ng kulungan ang lahat ng pera na kanilang nakuha sa bangko. Hahawakan sana ni Mike Enrique ang tuta subalit bigla na lang siyang kinagat nito. Doon nga ay naghiwa-hiwalay na sila ng landas at tuluyan na rin silang naabsuelto sa kaso. Naging matagumpay naman ang operasyon ni Joey dahil ibinigay ni Vic sa kanya ang isa nitong kidney. Ibinahagi din nila ang pera sa lahat ng mga dabarkads na nawalan ng pensyon sa Bulaga Company. Makalipas ang ilang buwan, pinakasalan ni Vic si Paulinia tapos ay masayang ipinagdiwang ng buong dabarkads ang kanilang kasalan sa loob ng TV 5-star hotel. Dito na nga po nagtatapos ang ating kwento na talagang kwento lang. Lalo pa sanang pahalagahan ng gobyerno sa buong mundo ang kani-kanilang mga senior citizen na minsan naging matibay na pundasyon ng kani-kanilang lipunan sa loob ng mahabang panahon. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na lokohan. Salamat po.